Sobrang nasupalpal, nabulaga, napahiya si ex-Senator Trillanes sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay to. Title, Trillanes itinanggi, Rimulya umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. Ito. Mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026. Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pakikipagpulong sa mga ICC investigators, diretsahan ang kanyang sagot. Sabi niyo, wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila kumo ngayon ay nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Yan sabi niya, walang ganyang meeting. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Recorded yan Recorded. Salamat na lang at na-interview siya ni Madam Jessica Soho. Ito naman. Boying Rimulya naman. Ngunit kinabukasan, March 2, 2026, mismo si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025 at ipinakilala sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Ani ni Rimulya. Ito. Believe din ako kay Boying, Ombudsman Boying Rimulya. Thank you, sir, for your honesty. Yan ang lalaki. May salita. Sabi niya, sinabi ko, nakausap ko. Ani ni Rimulya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Dagdag pa niya. Sinabi ko, nakausap ko, ano ngayon? Tapos na ata yung pangyayari noon, 2025. Yun, nung kinausap namin after March. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap matapos maihatid sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung naunang pagtanggi noong 2025. Matatandaan ang noong March 20, 2025, sa pagdinig ng Senate Panel on Foreign Affairs na pinamunuan ni Senator Amy Marcos, mariing itinanggi noon ni Rimulya bilang Justice Secretary na may anumang komunikasyon o tulong ng pamahalaan sa ICC. Aniya noon, we did not assist the ICC whenever had contact with them. So, makikita nyo, itong ating mga opisyales, niloloko nilang taong bayan, but God has a way of exposing the lies. So, salamat at may mga 18 Marines na nagsabi ng katotohanan. Kaya, dahil nabubuking sila, napipilitan silang umamin. Okay. Tingnan natin people who reacted. 19,000 ang nag-react, 14,000 ang tumatawa, 2,300 ang galit, 2,200 lang ang nag-like o sumang-ayon kay Boying Rimulya. Basa tayo sa mga comments. Jofel Delgado, ha ha ha, mag-usap kayo para maganda ang script. Sa bandang huli, sila din ang magsisihan at magdedemandahan. Yan. Baynora Gayaw, your script is not scripting.
Marvin Lopez. Sablay yung group effort. Yung isa umamin, yung isa tumanggi. Ramel Ikot, tama, sakto yan. After ni Bangag administration, may kalalagyan kayo. Apple de Guzman, ending yan, sila-sila na mismo ang mag-aaway at magdemandahan. Malapit na tayo sa exciting part. Eduardo Tamayo, the end is near. Karma is real. And now, napakanta tayo, tuloy tayo. The end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I believe a life that's full. I traveled it in every highway and more, much more than this. I did it my way. So, malapit na talaga ang katapusan. I don't know kung hanggang kailan yan. So, sabi nga ng ating Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na po tayo. Konting tis na lang. Ganyan naman ang mga bida, di ba? Nagpapabugbog muna. Then in the end, sikat ang bida. Oh. Ganyan din ang ating Tatay Digong. Ang ating BP Sara. Binubugbog nila ngayon. Sige, bugbugin nyo lang. Darating ang panahon. Paggulong ng palad. Gulong ng palad ay buhay, ang buhay ay gulong ng palad, ang hantungan ay kapalaran, kung minsa'y nasa ibabaw. So, good luck po mga ang ating ombudsman at dating senador. Sana mag-usap kayo ng maigi. Para hindi na kayo mabuking sa sunod. Thank you JMA Public Affairs Jessica Soho for giving them a platform. Anyone who can read body language knows these ex-Marines aren't lying. Konsensya nyo na lang that you're denying the truth, or at least a chance for them to tell the story for politics. As if hindi nyo bansa ito. As if hindi nyo anak ang magsasuffer. So ito, ang ganda, no? Si award-winning journalist Jessica Soho. Saludohan natin si Ma'am Jo Soho. Tinawag niya ang mga, di naman lahat yung 18, siguro mga 6 or 7, kasama si Attorney Baligod. In-interview niya sa kanyang programa. Nako, ang daming nanonood. Nagkalat na ito sa Facebook Reel. Pinopost niya. So, ang galing ng dati pagka-interview. Direct. O, yung dineliver nyo kay Pangulong Marcos. Papaano? Ayan. Detalyado. O, pakinggan natin ha. David, dala-dala namin yung... Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sergeant Topo yung pagdadala nila sa akin. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Del David, dala-dala namin yung mga maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Europa. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. Pero ang kanilang mga paratang at pahayag, inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Yeah. Hindi pang award-winning. Yeah. Alam mo, na may kasinungalingan. Wow. Ito sila nagre-react ng matindi. We are not following any script. We are not after any award. Ano pa? Wala na. Presidente, Isa pa. magkano dineliver
driver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sergeant Topo yung pagdadala nila sa akin. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung mga maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa ilo. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North sa may Poway Lake. Yes po. Pero ang kanilang mga paratang at pahayag, inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Eh, bakit po sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not... Yan. Oh, ano ngayon, Auntie Claire? Script? Inamin na ni Secretary, Ombudsman Boying Rimulya na nakipag-meeting siya sa ICC kasama si Trillanes. Oh, so tama yung sinasabi. But anyway, tayo na po, taong bayan ang humusga. But, napakaganda pong platform. Sana, ma-interview pa itong Brave 18 ni na Corina Sanchez, ni na Pinky Webb, yung mga Boy Abunda. May mga matitino pa tayong, I don't know kung na-interview na sila ni Ted Filon at DG Chacha. Very hot commodity na itong, na-interview sila ng Banatero Brothers sa Vox Populi. Sige! Normal yan. Itidina yan. Lousy script. Nagsisinungaling. Bahala na kami, taong bayan. Agree ako kay Kipicho, yung body language, yung demeanor pag nagsasalita, mararamdaman mo kung nagsisinungaling. Ako, naging investigator ako ng maraming kaso ng aming mga sundalo. Pumasok ako 1983. Naabutan ko maraming abusador ng mga sundalo. Kaya dumami ang NPA noon dahil sa abuso ng sundalo. So pag may nabalitaan kaming abuso, kahit wala pang reklamong sibilyan, dinadirect na ako. Johnny Boy, imbestigahan mo ito. Yes sir. Imbestigahan ko na. Tawagin ko yung sundalo. Puntahan ko yung pinangyarihan ng kung naglasing ba yan, nagpaputok ba yan. Pag nagsasalita yung sundalo, may umaamin, mayroong hindi. Kaya lang nakikita ko yung body language nga. And to me, as yung experience ko sa pag-iimbestiga, madami-dami rin akong na-recommend na na-discharge, na demo. Meron akong inimbestigahan. Discharge. Pinano ko sa kanya, discharge. Nako. Nung nalaman ng pamilya, pumunta sa akin yung wife. Buntis. Sir, maawa ka sa anak ko, sir. Paano na lang ang kinabukasan ng aming anak? Nako, sa totoo lang, naawa ako. Kaya lang, naisubmit ko naman. Siguro kung bago ko naisubmit yung aking investigation report at pumunta yung wife na buntis, baka baguhin ko. Instead na recommend ko ng discharge, demotion. Private first class o private pala. Private pala yung bagong pasok na sundalo, private. Hindi ko siya mai-recommend ng demotion. Discharge. Wala akong nagawa. Kaya lang, tandang-tanda ko pa. Hanggang ngayon yung mukha ng wife ng sundalo na yon na nirecommend for discharge, buntis yung misis. Naawa rin ako sa anak. Kaya lang. Ayun. To me, nagsasabi ng totoo itong mga dating sundalong ito. Naniniwala ako sa kanila. So, bahala ka, Auntie Claire. Sabihin mong script, sinungaling. Hindi mo kami maluloko. May utak din kami.
mayroon kaming puso. Basa tayo sa mga comments ha. Jane Banganchong, the only thing necessary for triumph of evil is forget good men to do nothing. Kudos to these ex-servicemen for risking their lives. Kaya ko naman ko, family and reputation to expose the truth and fight for justice. Yes, malaking sakripisyo itong Brave 18. Kaya pagdasal natin sila para sa paglaban ng korupsyon sa ating bansa.